So hello there guys. No, so today pag-aaralan naman natin ngayon ang volumes of solid revolution using the disk method. So this is very similar lang naman doon sa what do you call this, doon sa pagkuha natin ng area under a curve or area bounded by curves, no. So makita niyo yun later on. So 'di ba? Um Paano nga ba natin makuha ang volume ng isang 2D shape? Kasi 2D shape 'to, 'di ba? So wala ka namang makukuwang shape or hindi mo naman makukuha ang volume ng isang flat na shape. So para makuha natin ngayon ang volume nito, kailangan natin siyang paikutin. So pag pinaikot natin siya about the x-axis, meron kang mabubuong shape diyan, 'di ba? So imagine niyo ang magiging itsura nan pagka pinaikot yan is parang isang parang vase, 'di ba? Kasi parabola siya, eh. Tapos meron pang isang parabola na ganyan. So parang base siya, tapos may butas siya, ayan. So parang ganyan yung magiging itsura niya. So nung pinaikot na natin siya, 3D object na siya. So hence we can get the volume na. So paano natin kukunin yung volume? Pag pinaikot kasi natin to, meron kang mabubuong isang disk, right? So drawing tayo. Meron kang mabubuong isang disk. Yan. So, meron kang mabubuong isang disk. At, yung disk na yan, it's just a circle, no? Isa lang yung circle. So, bumabalik na naman tayo din sa question na, paano mo makukuha yung volume kung hindi naman, kung isa lang naman yung bilog, di ba? So, using the same essence, no? Using the same essence doon sa pagkuha ng, or sa same concept doon sa pagkuha ng volume, pagkuha ng area under a curve, kukuha tayo ng infinitely small na spheres or na bilog, infinitely small na circles, tapos ipapass through natin siya dito sa shape na ito. Tapos yung summation ng areas nila, yun na ang magiging volume. So hopefully na-gets niyo yung concept na yon. So mamaya papatunayan natin yan kasi kukunin natin or ipoprove natin ang volume ng sphere. So anyway, etong distance na ito, hindi lang pantay, pero ang distance na ito ay yan ang tinatawag nating radius, right? However, hindi yan po pwede. Kasi nga, ang shape natin or ang function natin, ang radius niya lang ay ito. Kasi may bilog sa gitna, 'di ba? Nakita niyo may butas sa gitna. So meaning ito lang dapat yung radius. So if that's the case, then pwede lang natin i-minus ang radius nitong distance in the y-axis papunta dito sa y high na ito, sa mas mataas na function, i-minus mo lang siya sa distance nito or sa radius na ito para makuha mo ngayon ang radius na to. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, same essence lang to doon with the area. So, para makuha natin yung working formula ng volume, ilagay natin dito, i-denote natin ang area ng isang circle. 'Di ba? Ang area ng isang circle ay pi r squared. Tama? Pero yung r squared na yan ay isang buong ganito. At again, ang gusto lang natin is ito. So meaning to say, katulad nga ng sinabi ko, i-minus natin to dito. So paano natin gagawin yan? So lagay mo pi times, 'di ba? 'Di ba ang radius na yan, that is just a distance sa y-axis. Therefore, that is just the function itself. Meaning to say, yan ay
y high. Pero since we are asking for the squared neto, so ilagay mo y high squared minus yung radius neto, which is just y low squared, right? Y low squared. Therefore, makukuha mo na ngayon yung radius na ito lang. So meaning to say, ang area ng isang sphere or ang area ng isang circle, ng isang disk is just eto, no? Pero since nga gusto natin i-move tong disk na to papunta dito hanggang dito, meaning to say need natin i-add siya. So again, dyan na pumapasok si integration. Therefore, ang volume must be the integral from a to b ng pi times y high squared minus y low squared dx. Saan nagmula yung dx na yan? Nagmula yung dx na yan kasi nga gusto natin paliitin to. Gusto natin ng infinite amount neto ng sphere or ng circle, sorry. Infinite amount netong circle na to. Na pupunuin nga natin to infinitely para makuha natin yung volume. So, okay. So, ito na yung working formula mo. Siyempre, pagdating naman sa, ito ay para sa para sa naka-vertical. Pero pagdating naman sa horizontal, yan ay babaguhin mo lang. Magiging from a to b ng pi times x right minus x left squared dy. So again, hindi ko na ipapakita paano nakuha to kasi same concept lang naman silang dalawa na na-explain na din dun sa pagkuha ng area. Ito, I rotated about the x-axis, rotated about the x-axis, rotated about the y-axis. Okay, so today so ito na, tatry na natin i-prove na ang formula ng volume ng sphere ay 4/3 pi r cube. So drawing tayo ng isang sphere. Wow, ellipse na. Pero yan, kunwari yan ay sphere. Kunwari 3D yan na. So, using the same logic, ang gusto natin is gagamit para makuha natin yung volume neto, gagamit tayo ng mga disk. So, tapos yung disk na to ay ipapadaan natin simula dito papunta rito. At yung summation ng lahat ng mga disk na papunta rito, that must be then the volume of the sphere, which is ito, right? So, kaso meron kang problema. Paano mo ngayon i-integrate ang volume ng sphere if ang radius mo dito ay iba sa radius mo dito? So, ibig sabihin, magkakaiba ng sizes ito. So, para malutas natin yan, kunin natin yung unchanging radius ng sphere, which is ito. Kasi pare-pareho lang yan dito di ba? So, para makuha natin yan, kunin natin to. Ang distansya mula sa x-axis papunta dito, that would be your y. Yun yung radius natin kanina, di ba? Pero ngayon, that is, i-denote na lang natin siya as y. Tapos, simula dito, papunta dito, that would be your x. So, this would be x. At ang hypotenuse nila, which would be yung sinasabi nating unchanging radius, would just be r. Okay? So, meaning to say, para makuha natin si r, x squared plus y squared, which is naka-squared din si r. Okay? Alright.
So ngayon, i-plug in natin siya sa area ng circle, which is ang area nitong disk na to, di ba? Yan ay area ng circle lang. So pi r squared. However, etong ang r na ito, pagka ang pinag-uusapan ay itong disk lang na ito, ang r na yan is just the y distance. No? Yan lang ay yung y distance. Yan yung radius nitong disk na to. So meaning to say, kailangan natin i-solve ito in terms of y. So bali ang mangyayari, ang y squared na yan ay magiging r squared minus x squared. Tama? So i-plug in natin siya dito. Therefore, this would be pi. Tapos, depaltan muna natin para makita. Yan. Kasi nga, again, bakit y squared? Kasi nga, ang radius nito is just the y distance. Okay, so plug in na natin. Pi times r squared minus x squared. R squared minus x squared. At pwede na natin siyang i-integrate para makuha natin yung summation netong mga disks. Paano natin makukuha yun? What we can do is to integrate it from negative r to positive r. Bakit naging negative r ito? Kasi 'di ba ang distansya na ito ay just r and nasa negative side siya. So negative r. And this would be positive r. Pero mapapansin natin na ang sphere ay symmetrical lamang. So meaning to say, kung ano man ito, yun din ito. Okay, so pwede nating i-integrate na lang natin siya simula dito. So, simula 0 to r. 0 to r. So di ba nga, ito lang yung kalahati lang yung i-integrate natin, tapos ito twice na lang natin. E di gawin nating 2 pi from integral ng 0 to r 0 to r times yung integrals na ito. So this would be r squared minus x squared dx. So again, sa nanggaling si dx, nanggaling si dx dito. Tama? Kasi nga, gusto mong punuin ito infinitely small. Ng infinitely small na disks. Okay. So, integrating this, ang r squared mo ay constant, 'di ba? Kasi nga hindi nga siya nagbabago. Ito nga siya, 'di ba? Pam pam pam. Hindi siya nagbabago. So that would just be r squared x. Kasi you are integrating a constant minus 1/3 x cubed. Sorry, wala na yung dx. From 0 to r. So, i-evaluate mo lang yung limits. 2 pi r squared times r minus 0 minus 1/3 times r cubed minus 0 cubed. So, ito ay r lamang. Ito ay r cubed lamang. So, bali magiging 2 pi times 2 pi times r would be r cubed minus 1/3 r cubed. Tapos, pwede natin pagsamahin ito. Right? Kasi pareho sila pareho silang may r cubed. So, ang gawin natin, i-multiply natin to sa 3 para magkaroon sila ng same na kasi yun yung LCD nila, 'di ba? So magiging 3 r cubed minus r cubed. Tapos simplifying this even further, this simplifies to 2 pi times ito ay magiging 2/3 r cubed. Tapos 2, tapos i-multiply mo na lang ito dito. 2 times 2 is 4. Tapos, meron kang
over 3 pi r cubed. Hence, this is the volume of the sphere. Napatunayan natin na yan ang volume ng sphere.